Sa ika-18 siglo, ang tao higit na umunlad higit sa anumang panahon. Ang pakipagpalitan sa mga kolonya ng mga produkto at parlamentaryong demokrasya ang lumikha at nagpatibay ng middle class. Ang digmaan sa pagitan ng Katoliko at Protestante ay natapos na. Ito ang panahon ng pagiging rasyonal. Ang iglesyang pinangunahan ng malabnaw na pananampalataya ay nagiging irrelevant sa harap ng skeptical na mundo. At sa ilalim nito ay ang makamundong mukha, bayolente, lasenggo at mga ganit, at ang mga kolonya ay nakatayo sa mapaniil na pang-aalipin. Noong 1703 sa North Lincolnshire, England, isang bata ang ipinanganak ni Susanna, asawa ni Samuel Wesley, rector ng Epworth Parish Church. Si John ang pangalawang lalaki at ika-15. Noong siya ay 6 na taong gulang, isang sunog ang nagsimula sa rectory at si John ay nailigtas mula rito. Ang kanyang tatay ay inisip ito bilang himala at nagpahiwatig ng dakilang gagawin ng Diyos, a brand plucked from the burning. Sa edad na 5, hinomeschool siya ng kanyang ina at in-enroll sa Chancel House bago pumunta sa Oxford sa edad na 17. Pagka-graduate, siya ay naglingkod sa isang parokya bago siya naordinahan bilang pari noong 1728. Pagkatapos ng isang taon, sa edad na 26, bumalik siya sa Oxford upang mag-lecture sa Greek philosophy at logic. Pagkatapos ay sumali siya sa club na sinimulan ng kanyang kapatid na si Charles, na nagtitipon para sa Bible study at prayer, encouragement para sa mga university responsibilities, nagko-communion every week, disiplinadong pamumuhay, dumadalaw sa mga may sakit at bilanggo, at nagtuturo sa mga batang mahihirap. Lahat ay ginagawa sa pangunguna ni John Wesley ng may kaayusan. Sila ay tinawag na Holy Club o Methodist. Ang wika ni John, nothing must hinder him from prayer. Taong 1732, inibitahan ni Colonel James Oglethorpe ang club upang maging misyonero sa bagong kolonya ng Georgia. Tinignan ito ni John na opportunity upang malaman ang totoong kahulugan ng gospel sa paraan ng pangangaral sa mga hintil sa mga American Indians. December 10, 1735, kasama ng kanyang kapatid na si Charles, ay naglakbay kasama ang 112 colonists upang humayo sa ngalan ng relihiyon. Araw-araw sa ganap na 4:00, sila ay bumabangon upang manalangin. Ito'y nananatili sa buhay ni John. 5 to 7 ay binabasa nila ang Biblia bago pangunahan ng ibang pasahero sa pananalangin. Pagkatapos ng 2 taon, bumalik si John Wesley sa England mula Georgia, disappointed and disillusioned man. Kanyang sinulat, I went to America to convert the Indians, but oh, who shall convert me? Taglamig ng 1735, si John at si Charles ay nagpunta sa Amerika. Ang karagatan ay maalon. Hindi katulad ng kanyang mga kasama, si John ay may malaking takot sa dagat. Sa ikatlong bagyo at kasukdulan nito, habang ang mga Englishmen ay nagsisigawan sa takot, 26 na Aleman ang kumakanta ng salmo. Walang takot sa nangyayari. Ang mga Aleman ay ang mga Moravian Christians, refugees ng religious persecution sa Europa. Meron silang kasiguruhan ng pananampalataya na tanging sa panaginip lamang ni John Wesley. Ang mga Moravians ay spiritual descendants ni John Huss, pinalaya sa sariling bayan at nagkalat noong panahon ng 30 Years' War, at ilan lamang ang nabuhay at tumira sa Saxony sa lugar ni Count Zinzendorf. Ang lugar ay Herrnhut na nasa pangangalaga ng konde. Ang Herrnhut ay naging tirahan ng mga refugees ng buong Europa. Bawat isa ay may tradisyon. Ang komunidad ay nahati at halos umabot sa pagkawasak nito. Ngunit noong August 13, 1727, ang apoy ng Pentecostes ay bumaba at ginawa silang isa ng banal na espiritu. Niyakap nila ng may luha ang isa't isa at mula sa kanilang pagsisisi ay nabuong muli ang kanilang pagkakapatirang Moravian. Sila'y nangako sa isa't isa at nagtagal ang kanilang pagsasama ng mahigit 1 siglo. Sa araw na dumating sila sa Amerika, nakipagkita si John kay Moravian Bishop Spangenberg na nagtanong, "Do you know Jesus Christ?" Tumugon si Wesley, "I know, He was the Savior of the world.
Muli nagtanong si Spangenberg, "You know that he saved you?" "I hope he died to save me," tugon ni Wesley. Ang misyon ni Wesley sa kolonya ay nagtapos sa scandal at disaster. Si Wesley ay na-inlove sa isang babae subalit walang lakas ng loob upang pakasalan ito. Perhaps hindi nga niya ito pakakasalan. Si Sofia ay nagpakasal sa isang lalaki na nagkaso sa kanya ng 1,000 pounds dahil sa hindi nila sila tinanggap sa komunyon. Umuwi si Wesley na burnout. Sa pagbabalik sa London, tinangka niyang huminto na sa pangangaral dahil sa kulangan ng pananampalataya. Nakilala niya si Peter Bowler, isang Moravian leader. Pinayuhan siya nito, "Preach faith until you have it. Because you have it, you will preach faith." 3 buwan ang lumipas, May 24, 1738, si Wesley ay napilitang magtungo sa pagtitipon ng religious society sa Aldersgate. Doon ay binasa ang preface ni Martin Luther sa Book of Romans at naramdaman niya ang pag-iinit ng kanyang puso at natanto niyang nagtiwala siya kay Kristo. Nagkaroon siya ng assurance. Ang puntong iyon ang naging hudyat ng revival. Ang nangyari sa maliit na kwartong iyon ay nagkaroon ng impact sa buong England, higit kaysa sa anumang military victory sa loob ng daang taon. Noon ngang May 1738, naranasan ni John Wesley ang personal transformation mula sa pagnanais na mabuhay ng payapa sa Diyos sa isang taong magagamit ng Diyos. Sinulat niya, "I felt my heart strangely warm. The assurance was given me that He has taken away my sins and saved me from the law of sin and death." Sa kanyang journal, January 1, 1739, sinulat niya ang isang meeting kasama ng kanyang kapatid na si Charles at George Whitefield, isa sa mga orihinal na miyembro ng Oxford Methodist. "The power of God came mightily upon us. Many fell to the ground with exceeding joy." Dinalaw ni John si Count Zinzendorf at mga Moravian sa Hernal. Marami siyang natutunan, ngunit umiwalay din sa kanila dahil sa ilang aspeto ng katuruan. Dahil sa kanyang pakikisama sa mga Moravians at kasigasigan, nagsara ang pinto ng mga simbahan sa kanya. Pagkatapos sinabi niya, "The world is my parish." Noon ding 1739, si John ay pumunta sa Kingswood sa Bristol upang palitan si Whitefield na aalis patungong Georgia. Katulad niya, napaalis din sa iglesia. Nagsimulang mangaral si Whitefield sa loob ng simbahan. Sa pasimula, si John Wesley ay nag-aalinlangan sapagkat ito'y taliwas sa kanyang nakagawian. Subalit ipinasya niyang maging sensitibo at nagsimula siyang mangaral ng simple sa mga ordinaryong mga ngaral o manggagawa at ito'y naging matagumpay. Nagsimula siya magtayo ng meeting house sa Bristol at natapos noong 1745. Nagsimulang naglakbay si John Wesley sa bansa. Nangaral ng pag-ibig ng Diyos at kaligtasan sa lahat ng mananampalataya. Naglakbay ng 5,000 milya kada taon sakay ng kabayo. Nangaral 2 beses isang araw. Ang mga natitipon ay bumubuo ng societies at inahati naman ito sa mga bands and classes para sa pag-aaral at pagtutulungan. Sa harap ng kanyang kamatayan, 1791, merong 72,000 Wesleyan Methodists sa England at 65,000 sa Amerika. Siya ay naglathala ng 400 na libro kasama ang kanyang mga sermons, hymns, journal. Nangaral ng salvation and sanctification by faith. Binigyan diin ang individual free will. Pinahayag ang otoridad ng kasulatan at ang responsableng pagtulong sa mga nangangailangan. Noong 1751, pinakasalan ni Wesley ang biyudang si Mary Barsale. Pero hindi ito naging matagumpay. Ayaw na Mary ang palipat-lipat na buhay at matinding magselos. Noong ding 1771 ay iniwan siya nito, subalit nanatili siyang nangangaral. Hindi ninais ni John Wesley na magsimula ng bagong denominasyon. Sa buong buhay niya nanatili siyang pari ng Church of England. Sinikap niyang i-reform ang iglesia, ngunit nagdala ng revival sa buong bansa. Ang kanyang mga Methodist preachers ay nakatulong sa pagpapasimula ng Great Awakening sa Amerika. Sa edad na 88, bago siya namatay, ay kanyang nawika sa kanyang mga kaibigan, "The best of all, God is with us."